Ko pong pinagdinilayan yung ating gospel at yung tema nung inyong nobinaryo, no? Ang tema ng nobinaryo nyo ay Santo Niño, gumagabay sa hubileyong simbahan tungo sa paghahari ng Ama. Alam niyo po ba yon? O baka hindi niyo alam yung temang yon. Santo Niño, gumagabay sa hubileyong simbahan tungo sa paghahari ng Ama. No? Sa totoo lang po, I must confess, ang hirap pong pagtugmain ng gospel at yung tema ninyo. Sumasakit ng ulo ko sa kaiisip. No? Pero subukan natin pong pagtugmain at himayin yung ating pagbasa at yung tema ng ating nobinaryo. Alam niyo po, tapos na ang Pasko, technically. Di ba tapos na kahapon natapos ang Pasko nung piyesta ng pagpapakita ng Panginoon or Epiphany. That is the end of the Christmas season. Pero dahil tayo ay mga deboto ni Santo Niño, hindi pa natatapos ang Pasko para sa atin. Hindi natatapos ang piyesta ng Santo Niño. Di po ba? Tayo mga Pilipino ay mahilig mag-extend ng Pasko. No? Yung pinanganak nung Pasko, isang sigurong cute na baby, katulad ng mga Santo Niñong imahe natin. Isang toddler, isang bata, isang sanggol. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling at matutuwa sa isang bata? Kung kayo may mga bata sa bahay, yung mga teacher at mga school administrators, na meron kayo mga elementary at mga preschool children, hindi ba't napakasarap minsan panoorin lang sila, kausapin lang sila. Ako po, pag ako napapagod na sa parokya, tumatakas po ako sa bahay ng aking inaanak. Meron po akong inaanak na 5 taon at 3 taon, parehong lalaki. At alam niyo po, napaka-sweet ng dalawang yun. Kasi every day, walang palya. Meron niyang voicemail sa umaga at may voicemail sa gabi. At ang laman ng voicemail ay, "Good morning, Ninong. I love you. I miss you." Yun lang. Sa gabi naman, "Good night, Ninong. I miss you. I love you." At ang premyo lang na hinihingi ng dalawang yon ay, "Ninong, Jollibee tayo." No? Kaya every time magsisimba yung dalawa, siguradong Jollibee tayo. At bilan mo lang ng fries, nuggets at sundae, ikaw ng pinakagwapong ninong sa buong mundo. Talaga naman, walang tigil ng kahahalik sa iyo at kapapasalamat. No? Children are very dear to us. No? Parang dinidisarm tayo ng mga bata Tinatanggal yung pagod natin kasi napaka-simple, napaka-pure nung kanilang kasiyahan. Hindi katulad ng mga matatanda, katulad ko, katulad nyo. Komplikado na tayo masyado. Diba? Para mapasaya tayo, kailangan ng maraming bagay. Ang mga bata, hindi kailangan ng maraming bagay para mapasaya sila. Simpleng bagay lang. Simpleng bagay lang, matutuwa na sila. Diba? Ganun po yung mga bata. Ganun yung pinagdiriwang nating Diyos ngayon, Santo Niño, bata. Pero wag natin pong kalimutan na itong batang isinilang nung Pasko na pinagdiriwang natin bilang Santo Niño, Diyos na naging bata, naging sanggol, ay hindi lang nanatiling cute. Hindi lang siya nanatiling cute. Siya ay merong misyon. Siya ay merong dapat gampanan. At hindi niya yun nakakalimutan. Hindi ba po yung mga estudyante, ewan ko yung school ninyo, pagkatapos ng New Year, yung ibang estudyante, January 2, may pasok na daw sila. Tama ba yon? O niloloko lang ko ng mga sakristan ko? January 2 daw, may pasok na sila. Sabi ko, grabe naman yung mga school ninyo. Yung mga teacher, tinatamad pa yung mga yan pumasok. Diba? Pero, siguro naghahabol ng schedule, pero gamitin natin yung halimbawa. Si Jesus, sabi nung ating pagbasa ngayon, pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea
at ipinangaral ang mabuting balita. Hindi siya nag-aksay ng panahon. He did not waste time. Nung malaman niya na si Juan Bautista ay dinakip, yun ang hudyat, yun ang sign na tapos na ang preparation. Tapos na ang paghahanda. Kailangan na siyang magtrabaho. Katulad ng mga estudyanteng January 2 pa lang, pasukan na. Jesus did not waste time. Yung kanyang signal is when John the Baptist was arrested. Kasi si Juan Bautista ay tagapaghanda lang ng kanyang daraanan. Nung matapos na yung trabaho ni Juan Bautista, siya na ngayon ang dapat magtrabaho at nagtrabaho siya agad. Sabi ni Jesus, sabi ng gospel, nagtungo siya sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita. At ano yung pinangaral ni Jesus? Ang pangaral niya ay dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. So yung paghihintay ay tapos na. Katulad siguro sa atin ngayon. Sa atin mga Kristiyano ngayon, hindi na tayo naghihintay ng kaharian ng Diyos kasi dumating na. It is here. Nandito na. Nung ang kaharian ng Diyos ay dumating, nung dumating si Jesus, siya ang nag-establish, ang nagtatag ng kaharian ng Diyos. So dumating na yun. The fullness of time is here. We do not have to wait. Kaya lang, hindi pa ganap, not fully. Pero nandito na. Kung titingnan natin ang ating paligid, kung titingnan natin yung mga nangyayari at mga nakakasalamuha ating mga tao, kung papansinin mo, if you are sensitive enough, kung tahimik ka ng konti, mapapansin mo, ang dami-daming mga tao ang gumagawa ng kabutihan ng tahimik lang. Tahimik lang na gumagawa ng kabutihan. Tahimik lang na tumutulong sa kapwa. Tahimik lang na nagko-contribute para dumating na talaga at maging ganap na ang paghahari ng Diyos. Alam niyo po, sa aking trabaho bilang pare, lagi akong natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos pag meron akong nakikita at naririnig na mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi kailangan tumawag ng pansin. Hindi kailangan magpabida. Minsan kasi tayo, pag hindi tayo bida, ayaw nating kumilos, di po ba? Kailangan bida ang saya. Diba? Kailangan tayo mapansin. Kailangan tayo mapasalamatan. Kailangan tayo makita. Pero mas higit na nakahanga-hanga ang mga taong hindi nagpapakita pero gumagawa ng mabuti. Tahimik lang. Hindi naghihintay na pasalamatan sila. Hindi naghihintay na purihin sila. Hindi naghihintay na makita sila ng iba. Tahimik lang. At tanging Diyos lang ang nakakaalam ng kabutihang ginawa nila o ginagawa nila. Hindi ba na mas kahanga-hanga yun? Dahil mas totoo yun. Pag ikaw ay gumagawa dahil gusto mo lang makita ka ng iba, parang walang masyadong merit yun. Eh kasi nga, napalakpakan ka na eh. Napasalamatan ka na eh. Hindi ba mas maganda yung walang nakakita? Walang nagpasalamat pero alam mo na meron kang natulungang tao. So, ang paghahari ng Diyos, nagulat din ako eh. Ang paghahari ng Diyos ay narito na at lalong dumarating yon sa mga taong tahimik na nagtatrabaho para dumating ang kaharian ng Diyos. Ano pong hinihingi ng paghahari ng Diyos para dumating talaga ng lubusan at ganap? Sabi ni Jesus dito, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Ang requirement para sa ating lahat, para sa aming mga pari din, pag natanggap mo yung mabuting balita, kailangan totally magbago ang direksyon ng buhay mo. Kailangan ma-reorient ang buhay mo. Hindi pwede yung Katoliko na
Nagsisimba ako, kumakanta ako sa choir, naglilingkod ako, nagbabasa ako, marami akong ginagawang tulong sa simbahan, pero yung ugali ko ay pareho pa din. Huwag mo akong pakialaman yung ugali ko. Huwag mong pakialaman yung sinasabi ko o ginagawa ko. Basta naglilingkod ako, okay na yun. Hindi po okay yun eh. Kasi ang unang-unang dapat pagharian ng Diyos ay tayo. Ang unang-unang dapat baguhin ng Diyos ay tayo. Kung ang Diyos ay hindi nababago yung ating mga asal at ugali, hindi pa dumarating ang paghahari ng Diyos sa atin. Kasi pag dumating ang paghahari ng Diyos, dapat mabago ka. Ikaw ang unang-unang dapat baguhin nun. Kaya hindi tama at hindi maganda na naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, deboto tayo, reliyoso tayo ng gusto, pero ayaw natin pakialaman ng Diyos. Lord, wag mong pakialaman yung ugali ko ha, ganito na talaga ako hanggang mamatay. Hindi na ako magbabago, hanggang matanda na po ako, senior na po ako, hindi na ako magbabago. Sa mga katulad kong senior, hindi po totoo yun. Hanggang may buhay ka pa tininga, pwede ka pang magbago. Kasi kung ayaw mo nang magbago, mga senior, pwede ka nang ilibing. Kahit buhay ka pa. Diba? Ayaw mo na magbago eh. Di ilibing ka na natin. Paglamayan ka na yan natin, gusto mo. Diba? Kasi ayaw mo na magbago. Tinapos mo na yung buhay mo eh. Tinapos mo na. Tinuldukan mo na. Hanggang buhay ka, hanggang humihinga ka pa, patuloy pa rin yung pagbabagong dapat mangyari. Mahaba na yung homily ko. Pakisiko po yung mga natutulog na. Panghuli. Huli na po ito panghuli. Pagkatapos sabihin, ipahayag ni Jesus yun, naglakad-lakad siya. At anong ginawa niya? Tumawag siya ng mga magiging alagad niya. Unang-una si Andres at si Simon. Pangalawa si Santiago at si Juan. Saan natagpuan ni Jesus yung mga yun? Saan natagpuan yung magkakapatid na yun? Nasaan sila noong tinawag sila ni Jesus? Nasa tabing dagat, di ba? Kasi sila yung mga mangingisda. Wala sila sa templo. Hindi sila nakaluhod at nagdarasal. Hindi. Nandun sila sa kanilang hanap buhay. Nandun sila sa kanilang karaniwang ginagawa nila araw-araw. So pinuntahan sila ni Jesus doon kung nasaan sila. Hindi nila kailangan puntahan si Jesus. Si Jesus mismo ang nagpunta kung nasaan sila. Jesus met them where they are. Maganda yun para sa atin kasi hindi mo kailangan magkandara pa para hanapin si Jesus. Ikaw ang hahanapin ni Jesus. Ikaw ang pupuntahan niya kung nasaan ka. Kung nasaan ka namumuhay, kung anong nangyayari sa'yo, doon kanya katatagpuin. So Jesus meets us where we are. Kung ikaw ay manginginom, baka sa inuman ka puntahan ni Jesus. Kung ikaw ay nagsusugal at nagtutongit, baka sa tongitan ka mapupuntahan ni Jesus, matatagpuan. Kung ikaw naman ay guro o administrator, baka sa school kapupuntahan ni Jesus at doon katatawagin. Kung ikaw ay sabungero, baka sa sabungan ka tawagin ni Jesus. Malay natin, diba? Kung saan ka matatagpuan ni Jesus lagi naman siyang tumatawag Ayaw lang natin makinig. Lagi siyang tumatawag. Lang, minsan, hindi natin nakikinig. No? So, Jesus meets us where we are. Kung saan nandun tayo. Minsan nga, doon sa pagkakasala mo, kung saan ka nadapa, kung saan ka nagkasala, kung saan ka nalugmok sa pagkakasala, doon ka pupulutin ni Jesus. Diba? Maraming beses, meron na ganun tayong mga kwentong narinig na talagang nagkasala siya, ang laki ng pagkakasala niya, miski sarili niya, ayaw niyang patawarin yung sarili niya sa nagawa niya. But Jesus meets the person where he is. Doon sa kasalanan niya. Sa bigat ng kasalanan niya, doon siya tatagpuin ni Jesus. Kasi si Jesus, di ba sabi niya, I came
to call sinners. Naparito ako para tawagin yung mga makasalanan. At sino po ba ang mga makasalanan dito? Sino po ang makasalanan sa inyo? Kukunti naman. Lahat po tayo. Lahat tayo ay mga makasalanan. At dahil makasalanan tayo, tinatawag tayong lahat ni Jesus. At hinahanap niya tayong lahat. Di po ba? Hindi nadidiri, hindi naiiskandalo si Jesus sa kasalanan natin. Parang yung kasalanan natin ay perfume o gayuma na na-attract si Jesus pag naaamoy niya yung kasalanan natin. Kami niya, itong taong to, kailangan ako ito kasi nagkakasala ito. No? Kailangan niya ako. Kaya si Jesus ay hindi takot na makihalubilo, makisalamuha sa mga makasalanang tulad natin. Kung ikaw, inaamin mo sa sarili mo makasalanan ka, hahanapin ka ni Jesus. O baka natagpuan ka na niya. Our sins are not a hindrance for Jesus. Hindi balakid ang ating mga kasalanan para kay Jesus. Hindi yun makakapigil sa kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal niya ay sobra-sobra, hindi siya matatakot sa kasalanan natin. Sa halip, sabi niya ba, hindi ang mga malulusog ang nangangailangan ng doktor. Sa halip, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Tayo yun. Tayong lahat ay may sakit dahil sa ating kasalanan. At tayo ngayon ay ginagabayan ni Jesus tungo sa pagbabago. Ginagabayan tayo ng Santo Niño na may misyong tutuparin. No? Ginagabayan niya tayo para maabot natin yung jubileo. Ano ba yung jubileo? Jubilee of Hope. Para maging tagapagdala tayo ng pag-asa. Para maging tagapagtatag tayo ng pag-asa, kailangan yung pagbabago sa ating sarili. Hindi tayo makakapaghatid ng pag-asa sa iba kung mananatili tayong sa ating kondisyon at sarili at hindi tayo magiging bukas sa pagbabago. We can only bring hope if we are allowing Jesus to change us. Kung pinababayaan natin si Jesus na baguhin tayo, totoong magiging tagapagdala tayo ng pag-asa ngayong jubileo. Pero kung hindi, kahit magtuot pa tayo ng t-shirt ng Jubilee Year, kahit magpunta pa tayo sa lahat ng Jubilee Doors at Jubilee Churches, pero hindi nababago ni Jesus yung ating puso, hindi tayo magdadala ng pag-asa sa iba. Magsitayo po tayo.